Sa mundo ngayon, madalas nating iniisip na ang pagiging mayaman ay kailangang ipakita. Mga mamahaling sasakyan, malalaking bahay, luxury na bakasyon. Pero paano kung may ibang klase ng yaman? Yung hindi mo nakikita, yung hindi ipinagyayabang, at ang mas nakakagulat, sila pa ang kadalasang mas mayaman. Ayon sa isang pag-aaral ng The National Study of Millionaires, mahigit 80% ng mga milyonaryo sa Amerika ay self-made. At hindi sila ang iniisip mong itsura ng mayaman. Hindi sila celebrities. Hindi sila influencers. Karamihan sa kanila ay mukhang ordinaryo lang. Sa katunayan, maraming milyonaryo ang tulad ng guro, engineer, small business owners, at kahit mga empleyado lang. Walang spotlight, walang flex, pero tahimik silang yumayaman. Kaya ang tanong, bakit? Bakit may mga taong yumayaman nang hindi natin napapansin? At bakit karamihan sa atin hindi yumayaman? Sa panahon ng social media, madaling malito dahil ang nakikita natin hindi palaging totoo. Ayon sa survey ng Credit Karma, halos 40% ng millennials ang gumagastos para lang magmukhang mayaman. Kahit utang ang kapalit. Ibig sabihin, may mga taong mukhang mayaman, pero baon sa utang. At may mga taong mukhang simple, pero milyonaryo na pala. Ito ang unang sikreto. Ang tunay na yaman, hindi kailangang ipakita. Ang mga taong tahimik na yumayaman, may isang bagay na pare-pareho. Disiplina. Hindi sila impulsive. Hindi sila padala sa uso. Ayon sa pag-aaral ni Thomas Stanley, author ng The Millionaire Next Door, karamihan sa mayayaman ay hindi bumibili ng brand new luxury cars. Hindi maluho sa lifestyle. At mas inuuna ang investments kaysa gastos. Habang ang iba, ginagastos ang pera para magmukhang mayaman. Sila naman, ginagamit ang pera para lalong yumaman. Isipin mo ito. Kung may dalawang tao na parehong kumikita ng 50,000 kada buwan, yung isa, gumagastos agad para sa luho. Yung isa, nag-ipon at nag-invest kahit maliit lang. Paglipas ng 10 taon, magkaiba na ang mundo nila. Dahil ang tunay na yaman, hindi nagyayari sa isang gabi. Ito ay binubuo sa tahimik na paraan, araw-araw. May isa pang dahilan kung bakit hindi natin sila napapansin. Sadyang ayaw nila. Ang mga taong tahimik na yumayaman, naiintindihan nila ang isang mahalagang prinsipyo. Attention is expensive. Kapag masyado kang nagpapakita, mas tumataas ang pressure. Mas tumataas ang gastos. Mas tumataas ang expectations. Pero kapag tahimik ka, mas kontrolado mo ang buhay mo. Mas kontrolado mo ang pera mo. Kaya imbes na ipakita ang yaman, pinoprotektahan nila ito. Pinapalago nila ito nang walang ingay. Sa mundong puno ng ingay, ang tunay na yaman, madalas tahimik. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil sa susunod na bahagi, malalaman natin ang mas malalim na sikreto. Ang mindset na meron sila, na wala ang karamihan. At baka, ito ang dahilan kung bakit kahit anong sipag mo, hindi ka pa rin umaangat. Hindi lahat ng yaman nakukuha sa sipag lang. Minsan, nasa paraan ito ng pag-isip. Dahil ang totoo, maraming masisipag na tao, pero hindi lahat yumayaman. Kaya ang tanong, ano ang naiba?
Ano ang meron sa mga taong tahimik na yumayaman? Nawala ang karamihan. Ang sagot: mindset. Ayon sa behavioral research sa larangan ng psychology, ang isa sa pinakamalaking factor ng financial success ay delay of gratification. Sa isang kilalang eksperimento, ang Stanford Marshmallow Experiment, pinakita na ang mga batang kayang maghintay ay mas naging successful sa buhay pagdating ng panahon. At ganito rin ang mindset ng mga taong tahimik na yumayaman. Hindi nila kailangan ng ngayon. Iniisip nila ang bukas. Habang ang iba ay nagtatanong, anong pwede kong bilhin ngayon? Sila naman ay nagtatanong, anong pwede kong palaguin ngayon? Ayon sa report ng Fidelity Investments, ang consistent na investors, even average earners, ay may malaking chance maging milyonaryo dahil lang sa consistency over time. Isa pang sikreto na bihirang pag-usapan, kontrol sa emosyon. Maraming tao ang nawawalan ng pera, hindi dahil kulang sila sa kita, kundi dahil sa maling desisyon. Impulse buying, fear, pressure. Ayon sa financial studies, halos 70% ng financial decisions ay emotional, hindi logical. Pero ang mga tahimik na yumayaman, iba ang approach. Hindi sila basta-basta nadadala ng hype. Hindi sila natatakot sa temporary losses. At higit sa lahat, hindi sila nagdedesisyon base sa emosyon. Habang ang iba ay natatakot kapag bumabagsak ang market, sila naman nakakakita ng opportunity. Ito ang dahilan kung bakit, kahit hindi sila maingay, unti-unti silang umaangat. May isa pang mindset shift na bihira mong marinig. Ang mga taong tahimik na yumayaman, hindi nila hinahabol ang pera. Binabago nila kung sino sila. Imbes na sabihin, gusto kong yumaman, sinasabi nila, gusto kong maging taong marunong sa pera. Dahil kapag nagbago ang identity mo, susunod ang habits. At kapag nagbago ang habits, susunod ang resulta. Ayon sa research ng Harvard Business School, ang mga taong may malinaw na long-term identity goals ay mas consistent sa actions nila. Kaya ang mga tahimik na yumayaman, hindi lang nag-ipon, hindi lang nag-invest, ina-upgrade nila ang sarili nila. Kung mapapansin mo, hindi sila maingay. Hindi dahil wala silang ginagawa, kundi dahil abala sila sa mas mahalaga. Habang ang iba ay busy sa pagpapakita ng progress, sila naman ay busy sa paggawa nito. At dito pumapasok ang isang katotohanan. Real growth is often invisible. Walang applause. Walang likes. Walang validation. Pero araw-araw, may nangyayaring pagbabago. Tahimik, pero sigurado. Ngayon alam mo na ang pagiging mayaman, hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-iisip, disiplina, at kontrol sa sarili. Pero may isang tanong pa. Kung ganito kasimple ang prinsipyo, bakit hindi ito ginagawa ng karamihan? At mas importante, paano mo ito sisimulan? Kahit wala kang pera ngayon? Hindi lahat nagsisimula sa mayaman na pamilya. Hindi lahat may malaking sahod. At kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, baka iniisip mo, paano ako yayaman kung wala akong pera? Pero ito ang katotohanan. Hindi pera ang unang puhunan, kundi decision. Maraming tao ang naghihintay ng tamang oras. Yung may extra na pera na. Yung mataas na ang sahod. Yung ready na.
Pero ang mga taong tahimik na yumayaman, hindi naghihintay. Nagsisimula sila, kahit maliit. Ayon sa data mula sa financial institutions, ang mga taong nag-invest ng maaga, kahit maliit lang, ay mas malaki ang kinikita over time dahil sa compounding effect. Halimbawa, kung mag-ipon ka ng 50 pesos kada araw, parang maliit lang, pero sa loob ng isang taon, 18,250 pesos na yon. At kung ilalagay mo pa ito sa tamang investment, lalo pa itong lalaki. Hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Kailangan mo lang magsimula. Kung wala kang malaking kita ngayon, may isang bagay kang pwedeng palagin. Skills. Sa panahon na yon, hindi na degree ang pinakamahalaga, kundi kung anong kaya mong gawin. Ayon sa Global Job Reports, ang mga high-income earners ngayon ay kadalasang may skills tulad ng digital marketing, programming, content creation, at online freelancing. At ang maganda, libre mo itong pwedeng matutunan sa mga platforms tulad ng YouTube, Coursera, Udemy. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para mag-upgrade ng sarili. Dahil ang taong may skills, kahit mawala ang pera, kaya niyang bumangon ulit. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi umaangat ang karamihan, ay hindi dahil kulang sila sa kita, kundi dahil sa maling priorities. Sa panahon ng social media, madaling ma-pressure. Bagong phone, branded na damit, lifestyle na hindi pa kayang isustain. Pero tandaan mo ito, ang pagyayabang ng yaman ay kadalasang kalaban ng tunay na yaman. Habang ang iba ay gumagastos para magmukhang successful, ang mga tahimik na yumayaman, nag-ipon, nag-invest, at nagbubuo. Hindi nila kailangang patunayan sa iba. Dahil alam nila kung saan papunta ang pera nila. Kung may isang bagay kang dapat tandaan sa lahat ng ito, ito yon. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Hindi mo kailangang maging pinakamatalino. Kailangan mo lang maging consistent. Araw-araw na maliit na hakbang. Pag-ipon, pag-aaral, pag-iwas sa maling gastos. Mukhang maliit, pero kapag pinagsama-sama, nagiging malaking pagbabago. Ang pagiging mayaman, hindi aksidente. Ito ay resulta ng mga desisyon na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. At ang pinakaimportante, hindi mo kailangang maging maingay para umasenso. Minsan, ang pinakamalaking progreso sa buhay ay yung hindi nakikita ng iba. Kaya simulan mo na. Hindi bukas. Hindi sa susunod na sahod, kundi ngayon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, kababalaghan at pag-asa. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang ipakita ang yaman mo para patunayan na meron ka nito. Muli, maraming salamat sa panonood.